Ito nga bang Titan Ultra ay ready nang makipag-trade dito sa barangay dito sa Magnolia Hotshots? Pero ayon doon sa report, hindi si Calvin Abueva ang babalik dito sa Magnolia. Kung hindi mukhang makukuha daw ng Magnolia ayon dito sa mga lumalabas na balita, ay baka ito raw si Ambohot. Para doon sa mga hindi pamilyar, si Ambohot ay 6'8 player na po pwedeng power forward ng Magnolia. At yan daw ang dahilan kung bakit ito gustong makuha ni Coach L.A. Tenorio. Nakita na nila na itong si Ambohot ang isa doon sa mga players na pwedeng magbigay ng additional ceiling. Sabi nga nila doon sa front court nito. Nakita na sigurado ako nanonood si Coach L.A. Tenorio dito sa finals ng San Miguel at nakita niya yung naging advantage nitong SMB. Palagi nilang nilalagay si Motau Tuma doon sa strong side at si Fajardo naman doon sa weak side. So kapag umatake sa poste si Motau Tuma, nandun si Fajardo para sa rebounds. Halos paulit-ulit lang yung play na ginagawa nitong si Coach Leo. Kaya nga ngayon, mukhang nakita na ni Coach L.A. Tenorio na kinakailangan kumuha siya ng big man. Kaya to si Ambohot ang isa doon sa napili niya. Dahil sigurado na si Ambohot magiging malakas yan pagdating dito sa Magnolia dahil sa 3-point shooting nito. Magagamit siya talaga nitong si Coach L.A. Tenorio dahil kung meron ka ng Yuken Andrade at meron ka pang Gio Ambohot, ang ganda ng 1-2 punch nila pagdating sa 3-point at perimeter scoring. Dahil nga itong si Gio Ambohot naghihintay lamang yan na mabigyan ng minuto. At kapag nabigyan ng minuto yan, talagang magpapakita yan ng lakas dito sa Magnolia Hotshots. At sigurado naman tayo na hindi magpapabaya itong Magnolia. Kung meron kang oportunidad na kumuha ng isang player na katulad ni Gio Ambohot, abay gagawin talaga nila yan para ipakita sa lahat na sila ay ready na talaga na mag-champion muli. Dahil hindi naman biro, yung ginagawang preparasyon talaga nitong Magnolia Hotshots pagdating dito sa susunod na konferensya na no limit ang height ng import. Ang isa pang team ngayon na nagre-ready daw para dito susunod na konferensya ay itong Converge Fiber Xers at baka isa raw sila dito sa mga teams na interesadong makuha si Andre Karakot. Kung hindi nyo pa nababalitaan, si Andre Karakot ng Rain or Shine Elasto Painter ay inilagay na raw sa trading block at baka second round draft pick lang daw ang hilingin na kapalit ni Coach Yeng Giao. Kung ganyan lang hilingin kapalit, pwede na itong kunin ng Converge. Kasi ito si Karakot, mahusay na player lang. Hindi lang nabibigyan ng minuto sa ROS dahil loaded sila doon sa guard position. Kapag si Karakot napunta dito sa Converge, magkakaroon na sila ng isang talagang mahusay na backup para dito kay Juan Gomez de Leaño. Nakita naman ninyo ang nagiging problema sa Converge kapag si de Leaño ay umuupo sa bench. Nawawala yung focus ng kanilang opensa at madaling nakakahabol o nakalalamang yung kalaban. Si Alex Stockton kasi more of a shooting guard maski na itong si Shawnee Winston. Kaya nga kung meron kang Andre Karakot, yan yung isa pang point guard na pwedeng mag-orchestrate ng plays habang nagpapahinga muna sa bench nitong si Juan Gomez de Leaño. At yan ang dahilan kung ba't marami ang naniniwala na itong si Karakot ay po pwedeng makuha nitong si Coach Delta Pineda. Maganda naman tong addition dito sa lineup nitong si Coach Pineda, lalo na alam natin na hindi naman magiging madali yung susunod na conference, lalo na at syempre challenging maghanap ng isang quality import ngayon. Kaya ito talaga yung pinag-iisipang mabuti nitong si Coach Tim Cone o rather ni Coach Pineda kung anong adjustment na pwede niyang gawin. Wala naman tayong nakikita problema pagdating dito sa iba pang players ng Converge. So malamang kung mag-trade nga, baka ito lang si Karakot ang kunin muna nila. So far, maraming teams na nag-express ng interest dito kay Karakot at yan ang dahilan kung ba't itong Fiber Xers ngayon ay isa dito sa mga tinatawag natin na posibleng kumuha sa nabanggit na player. Kaya standby muna sa gagawing aksyon.